sa isang kakaibang takbo ng internasyonal na hustisya, gusto niyang makalabas. Hindi permanente, pansamantala lang. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Humihingi siya sa International Criminal Court ng pansamantalang paglaya. Pero papayag ba ang mga hukom? Makakalaya ba si Duterte bago magsimula ang kanyang paglilitis? O titingnan ba ito ng mga biktima ng digma laban sa droga bilang isang pagtataksil? Ngayon, tatalakayin natin ang lahat ng kailangan mong malaman. Si Duterte ay nasa kustodiya ng ICC dahil sa kanyang di umano'y papel sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Nagmula ito sa kanyang nakamatay na kampanya laban sa droga mula 2016 hanggang 2022, kung saan mahigit 6,000 opisyal na kamatayan ang naitala na may mga grupo ng karapatang pantaw na nagsasabing umabot sa 27,000. Noong 2021, pinahintulutan ng ICC ang isang investigasyon. Sa huling bahagi ng 2024, tahimik na naglabas ang pre-trial chamber ng isang selyadong warrant of arrest. Siya ay inaresto sa ibang bansa sa ilalim ng diplomatikong koordinasyon at inilipat sa pasilidad ng detensyon ng ICC sa unang bahagi ng 2025. At ngayon, habang naghihintay siya sa kumpirmasyon ng pagdinig sa mga kaso, sa Setyembre 23, gumagawa ang kanyang legal team ng isang hindi pangkaraniwang hakbang, humihingi ng pansamantalang paglaya. Pinahihintulutan ng ICC ang isang suspek na humiling ng pansamantalang paglaya habang naghihintay ng paglilitis, sa ilalim ng panuntunan 119 at panuntunan 118 ng Rome Statute. Ngunit bihira ito. Ilan lamang ang nabigyan, hindi ito piyansa. Ito ay may kondisyong kalayaan. Kung kumbinsido lamang ang korte na hindi tatakas ang suspek, hindi magmamanipula ng mga saksi, at may bansang handang ipatupad ang mga paghihigpit. Ibig sabihin, dapat pumayag ang isang estado na subaybayan ng tao, limitahan ang kanilang paggalaw, at magulat sa ICC. Isinumite ng mga abogado ni Duterte ang kahilingan noong Hunyo 2, 2025. Ito ang kanilang mga argumento. Una, siya ay 80 taong gulang, matanda na at mahina ang kalusugan. Pangalawa, wala na siyang kapangyarihang pampulitika, kaya mas mababa ang kanyang banta. Pangatlo, nangako siyang hindi tatakas, hindi magsasalita, at hindi makikialam sa sinuman. Pang-apat, mayroon siyang host country na handang tumanggap sa kanya sa ilalim ng pagbabantay. Nagmungkahi pa sila ng listahan ng mahigpit na kondisyon, kabilang ang house arrest sa isang liblib na lugar, walang internet o access sa telepono, walang pakikilahok sa politika o pampublikong pahayag, at walang kontak sa labas ng agarang pamilya. Kaya, ang pagkakakilanlan ng bansa ay hindi pampubliko. Sinabi ng ICC na may estado na nagbigay, alam mo, ng pangunahing kasunduan na tanggapin si Duterte sa ilalim ng mga partikular na kondisyon. Bakit lihim? Malamang ay para protektahan ang host mula sa pampublikong pagtutol o, sa totoo lang, maging diplomatikong paghihiganti. Ngunit para aprubahan ito ng korte, ang bansang iyon ay dapat na miyembro ng Rome Statute, ginagarantiya ang seguridad para kay Duterte at sa publiko, at pigilan siyang umalis o makialam sa kaso. Hindi lahat ay sang-ayon. Ang mga abogado ng biktima na kumakatawan sa mga pamilya ng mga napatay ay mariing tumututol. Kinatatakutan nilang takutin ni Duterte ang mga saksi, maari niyang manipulahin ang ebidensya, at ang kanyang kalayaan, kahit bahagya, ay maaring talagang makapinsala sa kanilang paghahanap ng hustisya. Tinawag ng Philippine Coalition for the ICC ang kahilingan na panuya sa sistema ng hustisya. Sabi nila, hindi kailanman nagpakita si Duterte ng pagsisi o pananagutan. Maging ang mga grupo ng civil society ay nangangamba na ito ay magpapalakas sa mga warlord at magpapadala ng mensahe na ang kapangyarihan ay nagpoprotekta sa kawalan ng pananagutan. Ang ICC Pre-Trial Chamber ang gagawa ng desisyon. Narito ang mga tanong na dapat nilang itanong. Una, tatakas ba si Duterte kung palayain? Pangalawa, malalagay ba sa panganib ang mga saksi o ebidensya? Pangatlo, kaya ba talagang ipatupad ng host country ang mga kondisyon? Pang-apat, sapat ba ang kanyang kalusugan para bigyan ng espesyal na pagtrato? At panglima, makakaapekto ba ito sa pananaw ng publiko sa hustisya?
Isaalang-alang nila ang input mula sa prosekusyon na hindi tumutol kung matugunan ng mga pananggalang. Makikinig din sila sa mga biktima na maring tumututol at sa registry na humahawak ng logistic ng paglilipat. Maaring magpasya ang mga hukom sa loob ng ilang linggo. Kung papayagan, si Duterte ay ililipat ng palihim sa isang nakikipagtulungang estado. Siya ay maninirahan sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay, walang telepono, walang bisita, walang pampublikong buhay. Kung tanggihan, mananatili siya sa detention center ng ICC sa The Hague hanggang sa kanyang pagdinig sa kumpirmasyon sa Setyembre. Hindi lang ito tungkol kay Duterte. Ito ay tungkol sa kung paano tinatrato ng internasyonal na batas ang mga makapangyarihang tao na inakusahan ng malawakang kalupitan. Ang katandan ba ay nagbibigay ng awa? Maari bang humingi ng habag ang isang mamamatay tao? O ang pananagutan ba ay nangangahulugan ng walang pagbubukod kahit sino ka pa? Ang kapalaran ni Duterte na yayon ay nasa kamay ng mga hukom ng ICC. Bibigyan ba nila ang isang lalaking inakusahan ng mga krimen laban sa sangkatauhan ng pansamantalang kalayaan? O magtatakda ba ang korte ng matinding hangganan at sasabihin, hindi pa, hindi ngayon, hindi hanggat hindi pa nakakamit ang hustisya? Ito ay kasaysayan na nabubuo at susubaybayan namin. Mag-subscribe para sa buong saklaw ng kaso ng ICC.